Isang mapangahas at nakakabahalang hakbang ang ginawa ng bansang Iran matapos nitong patamaan ang isang ospital sa timog bahagi ng Israel sa gitna ng patuloy na digmaan ng dalawang makapangyarihang bansa. Sa mga sandaling ito, tayo ay saksi sa lalim ng tensyon sa gitna ng mga sirena, sigawan at pagsabog. Iba pang mga detalye ating alamin. Isang ospital sa lungsod ng Beersheba, ang Soroka Medical Center, ang tinamaan ng isang ballistic missile mula sa Iran nitong ika-19 ng Hunyo. Sa gitna ng kaguluhan, ang lugar na dapat sana'y takbuhan ng mga nasugatan at may sakit ay siya pang naging target ng malupit na paghihiganti. Ayon sa ulat mula sa mga rescuer, tumama ang missile sa gusali ng ospital at sa ilang katabing apartment complexes. Hindi pa malinaw ang bilang ng mga nasaktan o namatay, ngunit tiniyak ng mga autoridad na malaki ang pinsalang naidulot sa estruktura ng nasabing pasilidad. Ang missile strike na ito ay bahagi ng malawakang retaliatory attack ng Iran laban sa Israel, kasunod ng umano'y pambobomba ng Israel sa nuclear facility ng Iran sa Arak. Sa gitna ng takot at pangamba, hindi na lamang military site ang tinatamaan ngayon, kundi pati mga sibilyan at masaklap, maging ang mga ospital. Sa kasaysayan ng mga digmaan, may mga lugar na dapat ay hindi pinapasok ng kaguluhan, mga lugar gaya ng paaralan, simbahan at ospital. Ngunit ngayon, tila pati ang mga lugar na ito ay hindi na ligtas. Sa mata ng digmaan, lahat na ay target. Ayon sa mga eksperto, ang pagkakatama sa ospital ay maaaring tignan bilang paglabag sa Geneva Conventions na naglalayon na protektahan ang mga sibilyan at mga serbisyong pangkalusugan sa panahon ng digmaan. Sa ngayon, nagbabantang umigting pa lalo ang tensyon, lalo na't hindi nagpapakita ng pag-atras ang alinmang panig. Habang lumalala ang sitwasyon, libu-libong mamamayan mula sa parehong bansa ang napipilitang lumikas. Sa Iran, mga takot sa posibleng sunod-sunod na airstrikes ng Israel. Sa Israel naman, mga kababayan nilang di alam kung saan ligtas, lalo na't ang mismong ospital ay nadamay na sa bakbakan. Ilang analyst ang nagsasabi na ang ganitong uri ng opensiba ay hindi na lamang tungkol sa military dominance, kundi psychological warfare. Kapag ospital ang tinamaan, hindi lang katawan ang nasasaktan, kundi ang loob at pag-asa ng isang bansa. Sa pandaigdigang entablado, hindi rin mapakali ang mga leader ng iba't ibang bansa. Si Pangulong Donald Trump ay naglabas ng pahayag na posibleng makialam ang Amerika kung lalala pa ang sitwasyon. Samantalang ang Iran naman ay nagbanta na sasagutin ng all-out war ang kahit sinong bansang makikisali. Sa kasalukuyan, may pangambang masangkot na rin ang iba pang bansang kaalyado ng Iran at Israel. Ang tinatawag na Axis of Resistance, Hezbollah, Houthis at iba pang grupong suportado ng Iran ay nagbabantang lumahok sa digmaan kung sakaling makialam ang Amerika. Ang tanong ngayon, hanggang saan hahantong ang gulong ito? Ilan pa ang kailangang masaktan, masira o mamatay bago huminto ang putukan? At sa mga pagkakataong tulad nito, sino pa ba ang tunay na panalo? Habang binubuo ang ulat na ito, patuloy pa rin ang pagkukumpuni sa Soroka Hospital. Hindi pa rin alam kung kailan ito muling magbubukas. Ang mga pasyente, pansamantalang inilipat sa ibang pasilidad. Ang mga doktor at nurse, pagod, sugatan, ngunit patuloy na lumalaban. Sa gitna ng digmaan, sana'y hindi natin kalimutan na sa bawat bomba at missile may puso, may pamilya, at may buhay na nasisira. Mga bagay at buhay na hindi na natin pa muling maibabalik kung sakaling mawala.